Ang buong mundo ay naging isang laro. Walang nakakaalam kung ang larong ito ay ginawa ng Diyos o ng mga dyablo. Maaari rin itong conspiracy ng isang hindi kilalang nilalang, o ito'y isang panaginip lang talaga. Pero walang may pake tungkol sa ganoong usapin na iyon, at hindi na mahalaga kung saan nanggagaling ang mga quest dahil mas nag-aalala ang mga tao kung paano makukumpleto ang mga quest at makakaligtas sa susunod na araw. Ang mga quest ay ang mina-manage ng mga manlalaro sa halos lahat ng oras, kaya wala silang oras upang isipin ang mga ibang bagay. Si Han Suk-gu ay nagbabasa ng ilang post sa forum na nagsasabing ang necromancer lamang ang nagsisikap na makahanap ng solusyon sa hindi pangkaraniwang bagay sa mundong ito. Ang post ay may 11,000 views, at sinasabi nito na mayroong isang bagay na napagtanto niya habang pinapanood ang broadcast ng Pirate Subjugation na sila ay masaya. Nagtaka siya kung bakit naging ganito ang mundo, at pagkatapos pag-isipan ito, muling lumabas ang kanyang galit. Hindi niya alam kung ano ang binabalak ng mga faction ng Diablo o Anghel, kaya't susubukan niyang suportahan ang ikatlong faction ng Necromancer. Pinabasa ni Han Suk-gu ang mga komento ng iba pang mga manlalaro sa post na ito, at karamihan sa kanila ay pabor sa Necromancer. Mukhang nag-iwan ng malalim na impresyon sa maraming manlalaro ang huling broadcast ni Song-woo. Kasabay nito, ang mga Crusaders ay hindi na pinapansin sa mga mata ng publiko, at sila ay nakakakuha ng mga komento na nagsasabi na ang mga broadcast ng mga Crusaders ay nakakainip. Kahit na ang Crusaders ay may livestream ng digmaan, ito ay nagmumukhang street war lamang kumpara sa pagsalakay sa Pirate Island. Ang ilang mga manlalaro ay sumusubok na atakihin si Han Suk-gu, habang iniisip niya kung tama ang kanyang desisyon na sumali sa faction ng Anghel. Samantala, sa kabilang panig, tinipon ni Lee Hayan ang lahat ng mga taga-isla. Ipinaalam niya sa mga taga-isla na sila ay kasalukuyang mahina, kaya dapat nilang simulan ang pangangaso ng mga halimaw ngayon. Sinabihan siya ng kanyang ama na huminahon sandali. Ipinaalam ni Lai Muan sa kanyang anak na masyadong minamadali niya ang lahat ng bagay, at dapat bagalan lang at may mas mahinahong diskarte sa kanilang planong pangangaso. Ang bagong tatag na mga miyembro ng Gaedang Island New Force ay nagsasabi kay Lai Muan na mayroon na silang planong naisip. Ipinaalam ni Lee Hayan sa kanyang ama na hindi sila maaaring magtago magpakailanman, at mula ngayon, ipupuhunan nila ang lahat ng kanilang manpower sa paggawa ng infrastruktura at sa kanilang personal na mga improvement. Sumasang-ayon din ang mga taga-isla sa kanya dahil alam nilang kailangan nilang lumakas, at hindi sila maaaring umasa sa Necromancer magpakailanman. Desidido si Lee Hayan na gawing malakas na panig ng ikatlong faction ang kanyang isla. Samantala, sa Pirate Island, si Song-woo at ang kanyang team ay tumungo sa treasure chest ng mga pirata. Nakahanap si Han-ho ng 2 dagger. Ang mga dagger na ito ay tinatawag na ghost daggers, at ang paglalarawan ay nagsasabi na kapag ini-swing mo ang dagger na ito, may pagkakataon na maaaring maging apoy ang ghost blade, at hugis blade pa rin ito, at ang cooldown nito ay 10 segundo. Ito ang unang pagkakataon na nakakuha si Han-ho ng makapangyarihang sandata, at masyado siyang nasasabik na gamitin ang mga item na ito sa totoong labanan. Iniisip niya na baka makapatay na siya ng isang tulad ng Vampire Lord sa loob lang ng ilang segundo. Ang mga treasure ng mga pirata ay puno ng mga natatanging item at gintong barya. Mag-iiwan si Song-woo ng ilang ginto at mga item para sa mga residente ng Pirate Island para makarecover sila sa sitwasyong ito. Sa mga kayamanan, nakakita si Song-woo ng isang espesyal na tier item. Ang item na ito ay tinatawag na Safe of Oath, at kabilang ito sa kategorya ng pananalapi. Ang isang tiyak na bahagi ng gintong kinita ng kinontratang manlalaro ay automatikong madedeposito dito. Ang paglalarawan dito ay nagsasabi na maaari kang magrehistro ng isang kontrata sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong kamay sa safe. Ang naaangkop na bahagi ng gintong kinita ng contractor ay automatikong idedeposito sa safe, at maaaring tukuyin ng may-ari ng safe ang rate ng koleksyon. Mayroon itong 50% rate collection, 67,858,221 gintong barya ang nasa loob nito, at mayroong 119 na rehistradong miyembro. Matapos tapusin ang quest na ito at gamitin ang experience coupon, nakarating si Ji-Suyon sa 5th rank sa Korean server. Nasa unang ranggo si Han Kang-suk, at hindi tukoy ang kanyang level.
Si Songwoo ay nasa pangalawang posisyon at nasa level 22, ang doktor ay nasa ikatlo at may level 20, ang prosecutor ay nasa ikaapat na may level 19, at si Ji Soo-yeon ay nasa ikalimang ranggo na may level 18. Sinabi ni Hanho na ang dalawang rankers na ang rank 2 at rank 5 ay nasa ikatlong faction, at magkakaroon ito ng positibong epekto sa kanilang faction. Sa sinabing iyon, binuksan ni Songwoo ang return portal ng World 3, at sila ay umuwi. Nagdala si Songwoo ng 1 toneladang mga kakaibang armas para sa mga manlalaro ng bayan ng Suwon. Ang mga manlalaro mula sa bayan ng Suwon ay hindi pa nakakita ng napakaraming kakaiba, at pambihirang mga item na ito. Si Spearman Kyung-soo ay lubos na namangha matapos makita ang kalidad ng mga armas na ito. Ang isa sa mga babaeng manlalaro ay nakakuha ng triple shot crossbow, habang ang isa pang manlalaro ay nakakuha ng isang armor. Sinabi ng ama ni Hanho na sa tulong ng mga armas na ito, malalampasan nila ang Crusaders Guild. Tinanong sila ni Songwoo tungkol sa mga nanghihimasok na sumalakay sa bayan ng Suwon na wala ang kanyang presensya. Si Spearman Kyung-soo ay nagsimulang magpaliwanag kung ano ang nangyari kanina. Ang ilan sa mga manlalaro ay nagpapatrolya sa loob ng bayan. Sinabi ng isa sa mga manlalaro sa kanyang leader na mayroon silang World 3 barrier, kaya bakit kailangan pang magpatrolya sa loob? Sinabi ng matabang lalaki na hindi lang sila dapat umasa sa barrier. Sa mga laro at pelikula, may mga taong may kakayahan o item na mabypass ang mga ganitong uri ng mga barrier, tulad ng kung paano sinusubukan ng mga nanghihimasok ngayon, na gumamit ng isang item upang makapasok sa barrier. Ang mga manlalaro ay nabigla dito, at sinabi ng kanilang leader na magtago. Sinabi ng matabang lalaki na ang mga taong ito ay mas malakas kaysa sa kanila, at kung sila ay makakapasok sa barrier, ang buong bayan ay matatapos dito. Mabilis na nagsimulang kumilos ang fat nerd at iniulat ang pangyayaring ito sa kanyang mga nakatataas. Pagkaraan ng ilang oras, nagtanong ang mercenary leader sa kanyang mga tauhan tungkol sa kung gaano karaming oras ang kinakailangan, at sinabi ng kanyang tauhan na halos tapos na sila dito. Pagkatapos ng ilang segundo, ang item ay nagsimulang gumana, at isang maliit na butas ang lumitaw sa barrier. Inutusan ng mercenary leader ang lahat na pumasok ng mabilis sa loob at patayin ang lahat ng tao sa bayan ng Suwon. Sa kanilang paggagalugad, nakatagpo sila ng ilang mga bakod. Bigla na lang, pinalakas ng mga manlalaro mula sa bayan ng Suwon ang mga bakod gamit ang kuryente. Kasabay nito, ang ilang mga crossbow na nakatalaga sa mga gusali ay nakatarget sa mga assassin. Sinabi ng leader ng mga assassin sa kanyang mga tauhan na sila ay nakulong. At dapat nilang gamitin ang mga gusali upang tumalon sa ibabaw ng mga bakod. Habang sasabihan niya sana ang mga tauhan niya tungkol sa mga crossbow, naramdaman niyang may paparating sa kanya. Pero bago pa siya makapag-react, natamaan siya ng isang blast ng apoy. Ipinaalam ni Spearman Kyung-soo kay Songwoo na kalahati sa mga assassin ang namatay sa unang pag-atake na iyon, at ang kalahati ay sumuko. Pinupuri ni Songwoo si Spearman Kyung-soo para sa kanyang mabilis na pag-iisip. Ipinaalam pa ni Kyung-soo kay Songwoo na ang mga bihag ay hiwalay na nakakulong sa dalawang silid sa loob ng art gallery. Karamihan sa kanila ay malubhang nasunog at ginagamot, kaya maaaring bisitahin sila ni Songwoo mamaya. May libreng oras si Songwoo ngayon, kaya tiningnan niya ang kanyang mga reward mula sa eksklusibong quest. Nakakuha si Songwoo ng pangunahing kasanayan na tinatawag na Third Faction Safe. Ang kasanayang ito ay kumokonsumo ng isang tiyak na halaga ng ginto. Nagbubukas ito ng inventory na maaaring mag-imbak o magbahagi ng mga item sa subspace. Kung may pahintulot ito sa player, magagamit nila ito kahit saan. Sa bawat oras na ang isang bagay ay nakaimbak, ito ay kumokonsumo ng 100,000 ginto, at isang kabuuang 10 mga item ang maaaring maimbak dito. Ang item na nakuha niya mula sa eksklusibong quest ay isang espesyal na flag na kilala bilang Third Faction Flag. Kapag nailagay na ang watawat, bibigyan ng buff ang mga manlalaro na kabilang sa Third Faction sa loob ng 1 kilometro. Ang buff na ito ay nagdaragdag sa lahat ng mga estatistika ng 1 puntos. Ang buff na ito ay kayang lumakas o hamina, depende sa kapangyarihan ng pangkat. Iniisip ni Songwoo na ang mga item at kasanayang ito ay iba sa mga ordinaryong kasanayan, at ang mga ito ay pansamantala.
Ang kanyang faction ay hindi pa kumpleto, at kung ikukumpara sa iba pang dalawang faction, ito ay hindi pa malakas. Ang mga item at buffs na ibinibigay ng dalawang faction sa kanilang mga tauhan, ay higit na nakahihigit sa kung ano ang mayroon siya ngayon. Kasabay nito, may lumalabas na notification na nagsasabi na ang World Tree ay umabot na sa level 2, at ang kasalukuyang rate ng paglago nito ay nasa 15%. Alam ni Songwoo na ang pakikipagkompetensya laban sa dalawang faction ay hindi magiging madali, at kailangan niyang gumawa ng mas matatag na organisasyon, isang organisasyong sapat na malakas sa kanilang sarili kahit walang mga buff. Pagkagabi, tumungo si Songwoo sa lugar ng bilangguan. Ipinaalam ng assassin leader kay Songwoo na sila ay kabilang sa Hunter Company. Ang kanilang kumpanya ay medyo sikat bilang isang negosyo na nagbibigay ng lakas sa iba at ibinibenta ang kanilang mga serbisyo. Nagalit si Songwoo, at sinabi niya na tila ito na ang kanilang huling kasaganaan. Nakikiusap ang mga assassin kay Songwoo na hayaan silang mabuhay. Sinabi pa nila na inatake nila ang lugar na ito dahil sa kanilang kumpanya, at wala silang personal na galit sa necromancer. Si Ji So-yeon ay humarap sa leader, at sinabi niya na siya ay may personal na sama ng loob ngayon sa kanila. Ngayon sinabi ng leader na wala siyang gaanong alam sa kumpanya, pero kapag nalaman ng kanilang kumpanya na sila ay nabigo at nahuli, magpapadala sila ng isang negotiator. Iniisip ni Songwoo na may sira sa utak ang lalaking ito, dahil sa tingin nito ay posible pa rin ang negosasyon pagkatapos ng ginawa nilang ito. Sinabi ni Hanho na ang mga taong ito ay nakakatawa, at sa tingin nila ang lahat ng mga bagay na ito sa pagpatay ay negosyo. Sinabi sa kanila ni Songwoo na hihintayin niya ang negotiator na ito bago gawin ang pinal na desisyon. Kinabukasan, dalawang bagong manlalaro ang dumating sa labas ng World Tree Barrier. Sinabi ng isa sa mga manlalaro na pumunta siya rito bilang negotiator mula sa Hunter Company, at tinanong niya ang mga gwardya kung maaari silang dalhin siya sa necromancer. Sinimulan silang ihatid ng mga gwardya sa kanilang leader. Inakala ng negotiator na medyo madali ang trabahong ito, pero sila ay nabigo. Siguro ay may nangyaring pagkakamali, o mali ang nakuha nilang impormasyon. Sa ngayon, ito ang pinakamalaking panganib na kanilang kinakaharap mula nang itatag ang kanilang kumpanya. Sa wakas ay nakarating sila sa isang silid ng trono kung saan hinihintay sila ni Songwoo at ng kanyang mga miyembro sa team. Tinanong siya ni Songwoo kung pumunta siya rito para sa negosasyon. At nang biglang, ang negotiator ay nagsimulang makaramdam ng labis na pangangamba sa isang madilim na aura. Sinabi ni Songwoo sa negotiator na magsimula na siyang magsalita. Ipinakilala ng negotiator ang kanyang sarili bilang ang team leader ng negotiation department ng Hunter Company. Nararamdaman ng negotiator ang matinding intimidation na bumabalot sa kanya, at humingi siya ng paumanhin kay Songwoo para sa problemang idinulot nila sa kanyang teritoryo. Tinanong siya ni Songwoo kung ang Evolution Society ang nasa likod ng kontratang ito. Sinabi ng negotiator na ang Hunter Company ay napakahigpit sa mga patakaran nito, at hindi nila maaaring ibunyag ang impormasyon ng kanilang mga kliyente. Sinabihan siya ni Songwoo na tumahimik dahil ang mga leader ng Hunter Company na tumanggap ng kontrata, ay malamang na tumatakas na ngayon habang inaaliw niya sila sa mga oras na ito. Sinabi ng negotiator na hindi iyon totoo, at sa palagay niya ang necromancer ay dapat na maging bayani ng Korean server. Inakala niya sa simula na palalampasin ito ng necromancer kung magmakaawa siya sa kanya, at magbibigay ng kaunting kayamanan upang sumaya siya. Tumayo si Songwoo at sinabing magiging tanga ang iyong mga leader kung hindi sila tatakas pagkatapos ng pagkakamaling ito, at tinanong niya ang negotiator kung paano nila haharapin sila sa kanilang ginawa. Nilinaw niya sa negotiator nung sinubukang salakayin ni Terror Kim ang kanyang bayan, lahat sila ay pinatay at lahat ng susubok sa kanya ay hindi palalampasan sa kanilang ginawa. Nawala ang kalmadong pag-iisip ng negotiator, at iniisip niya na ang mga kaganapang nangyayari ngayon ay iba sa inaasahan niya. Sinabi sa kanya ni Songwoo na may karapatan siyang manatiling tahimik, dahil madali lang naman makukuha ang mga alaala niya mula sa kanyang malamig na bangkay. Papatayin muna siya ni Songwoo at pagkatapos ay gagamitin ang kanyang mga alaala para malaman ang lokasyon ng kanilang headquarters, at pagkatapos ay papatayin niya ang buong Hunter Company. Pinibigyan siya ni Songwoo ng 10 minuto para magbago ang kanyang isip, o gagawin ni Songwoo ang sinabi sa kanya. Mabilis na binuksan ng negotiator ang bag na dala niya.
Maraming mamahaling hiyas at bibihirang item sa bag, at sinabi ng negotiator kay Songwoo na handa silang bayaran ang nararapat na presyo para sa kanilang maling kinikilos. Itinutok ni Songwoo ang kanyang side sa leeg ng negotiator, at sinabi niya sa negotiator na wala siyang oras upang patayin ang bawat miyembro ng kanilang kumpanya at tingnan ang kanilang mga alaala ng isa-isa. Bagkus, inutusan niya ito at sinabi niya sa negotiator na alamin ang mga lokasyon at ang main base ng Evolution Society. Nang natapos na ang kanilang negosasyon, mabilis na umalis ang negotiator at tumungo na sa Hunter Company. Tinanong ni Hanho si Songwoo kung tama ba ang ginawa niya, dahil may posibilidad na bumalik ang negotiator at makipagsanib puwersa sa Evolution Society. Sinabi ni Songwoo na kung talagang nagpapatakbo sila ng isang organisadong kumpanya, siguradong kakapit sila sa panig ng mayamang kliyente nila, at kahit na sumali sila sa Evolution Society, hindi sila sapat na malakas upang labanan siya. Iniisip ni Songwoo na ang pag-wipe out sa Evolution Society ang tanging problemang natitira sa Korean server. Lumapit si Sergeant Kim at ipinaalam kay Songwoo na nakakita sila ng ilang uri ng damo na nagniningning sa kapaligiran ng bundok, kaya kinuha nila ito, at ito ay mga item. Ang damong ito ay isang pambihirang halamang panggamot na may kalidad. Ito ay may epekto ng mabilis na paggaling ng mga sugat kapag inilagay. Ang mga manlalaro ay maaaring maglabas ng isang mas mahusay na epekto sa pamamagitan ng pagpoproseso nito, at kung ito ay regular na ginagamit, maaari itong magdulot ng mataas na stamina. May isa pang item na damo na nakuha at tinatawag na Root of the Abyss. Ito ay isang halamang gamot na nagkakaroon ng masamang impluensya. Binabawasan nito ang vitality kapag ginamit, at ang mahusay na epekto nito ay maaaring lumabas sa pamamagitan ng pagpoproseso nito. Iniisip ni Songwoo na marahil ang mga halamang ito ay tumubo dahil sa impluensya ng World Free, at sinabi niya sa kanyang mga kasama na kunin ang mga ito at ingatan. Sinabi ni Sergeant Kim na nagpaplano silang magtayo ng isang silid sa paggawa ng potion, at mayroon silang ilang mga tao na may class ng alchemist. Bagamat wala pa silang kaalaman ngayon, dapat na silang makapagsagawa ng mga eksperimento at research at dahan-daang matutunan ang paggawa sa mga halaman na ito. Si Songwoo ay lubos na masaya dahil alam niya na ang mga potion ay ganap na isang napakahalagang bahagi sa isang sitwasyon sa buhay o kamatayan man, at kung gagamitin nila ito ng wasto, maaari silang makakuha ng ilang makapangyarihang buffs dito. Tinawag ni Hanho si Songwoo at sinabi sa kanya na ang kanyang ama ay nakapag-upgrade, at tinanong siya ng kanyang ama kung ano ang ibig niyang sabihin sa pag-upgrade na parang inihahalin tulad siya sa isang uri ng item. Matapos magsimulang lumaki ang World 3, na-upgrade ang kanyang kakayahan, at ngayon ay hindi na niya kailangan ng mana o ginto para palawakin ang kanyang safety zone barrier. Nakatanggap din siya ng mensahe ng system na nagsasabi sa kanya tungkol sa isang synergy. Nakakuha siya ng level 2 skill na tinatawag na Eye in the Air, at nagagawa niyang tumingin sa barrier kapag ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi lang ito, kaya niyang ibahagi sa 3 tao ang kasanayang ito at tumingin malapit sa barrier. Ipinagmamalaki ng ama ni Hanho na balang araw ang kanyang barrier, ay lalagpas sa bayan ng Suwon at sasaklawin ang buong mundo. Sinabi ni Hanho na kung ito ang kaso, hindi niya kailangan ng pera, at maaari niyang ibigay ang kanyang pitaka sa kanyang anak. Ang ama ni Hanho ay medyo nag-aatubili na ibigay ang pitaka, at hiniling niya sa kanyang anak na huwag itong kunin, habang sinasabi sa kanya ni Hanho na hindi ka karapat-dapat na manggalagan ng pera, at mayroon kang masamang ugali tulad ng pagwawaldes ng pera sa mga card games. Pagkatapos ay nagsimulang maghabulan sina Hanho at ang kanyang ama. Ang isa pang notification ay nag-pop up na nagsasabi sa kanila na ang kasaganaan ng Divine Tree ay ipinagkaloob sa lugar. Ang epektong ito ay nagpapataas ng rate ng pagmamanupaktura ng item ng 50%, at pinatataas nito ang mga pagkakataon ng mga karagdagang opsyon na maibigay sa panahon ng pagmamanupaktura ng 10%. Pinabawasan din nito ang gastos sa paggawa ng item ng 10%. Iniisip ni Songwoo na ang World 3 ay nagbibigay ng napakaraming benepisyo, at ito ay nasa level 2 pa lamang. At kapag ito ay ganap na lumaki, madali nilang mapapalawak ang level ng agwat sa pagitan niya, at ng iba pang mga kasamahan. Kasabay nito, nagmamadali ang mga biker gang patungo kay Songwoo. Ipinaalam ni Taesong kay Songwoo na nakakita sila ng bagong shop, ngunit may kakaiba sa shop na ito.
Sinubukan ni Tesong na kumpirmahin ang rank ng shop, ngunit nagpakita ito ng off-limit sign. Na-excite si Songwoo matapos marinig ang tungkol sa secret shop na ito, at tinanong niya kay Tesong ang lokasyon ng shop. Nang talunin ni Songwoo ang alpha male wyvern, nakakuha siya ng secret shop coupon, at ngayon ay magagamit na niya ito sa secret shop na iyon. Pagkaraan ng ilang oras, dumating sila Tesong sa isang mart kasama si Songwoo. Huminto sila malapit sa isang static barrier, na naghihigpit sa pagpasok ng mga manlalaro ng walang ticket coupon. Lumapit si Songwoo sa static barrier at ginamit ang kanyang secret coupon. Sinubukan dati ng buong biker gang na pasukin ang shop, ngunit tinanggihan sila nito, at ngayon ay madali itong pinasok ng kanilang leader. Nung unang pagkakataon na bumisita si Songwoo sa secret shop, random ang mga item na ipinakita doon, at kailangan niyang pumili kung aling mga advanced na item ang bibilhin sa loob ng 10 segundo. Masyadong maliit ang gold coins din niya noong panahong iyon, pero sa ngayon, mahigit 148 million na ang gold coins na tinataglay niya. May isang item na gusto niyang bilhin, at kung ang kanyang swerte ay pumanig, maaari niya itong bilhin sa pagkakataong ito. Pagkatapos maupo ni Songwoo, may lumabas na notification na nagpapalam sa kanya na may kabuuang 5 maingat na napiling item ang isa-isang ipapakita sa kanya. Kung gusto niyang bumili ng item, kailangan niyang sabihin ang bumili. Ang oras na ibibigay para magdesisyon ay 10 segundo tulad ng dati, at kapag nalagpasan na ang mga item, hindi na ito mabibili. Ang unang item na lumabas ay isang special set rank ng 5 perpektong potion. Sa paggamit, ang mga potion na ito ay gumagaling sa lahat ng abnormal na kondisyon, at ang presyo para sa mga potion na ito ay 3 milyong gintong barya. Nilaktawan ni Songwoo ang mga potion na ito noong nakaraan dahil sa mababang halaga ng pera niya. Ngunit ngayon, lumalangoy na siya sa daming gold coins, kaya binili niya ang mga ito. Ang pangalawang item ay isang legendary rank overcoat. Ito ay tinatawag na Asur's Robe, at pinapataas nito ang liksi ng 2 puntos at tibay ng 3 puntos. Pagkatapos pagdikitan ng gumagamit ang kanyang mga kamay, i-activate ng robe na ito ang 4 na braso na nakapaloob sa robe. Kaya silang ma-maintain ng 10 minuto at magkaroon ng cooldown na 1 oras. Ang presyo para sa item na ito ay 6 na milyong gintong barya. Ang item na ito ay magiging sobrang kapaki-pakinabang dahil mayroon itong parehong effect sa estado ng Azure Demigod ng War Beast. Ang presyo ng item na ito ay doble, at sa pangkalahatan, ito ay isang mas mahusay na item kaysa sa Shadow King's Robe, ngunit hindi niya ito maaaring palitan dahil sa mga set item effect. Pinili pa rin ni Songwoo ang item, at iniisip niyang iregalo ito sa kanyang kaibigang si Hanho. Ang ikatlong item ay isang special rank consumable key. Ang susi na ito ay tinatawag na Master Key. Maaari nitong i-unlock ang lahat ng mga kandado, at pagkatapos ng 1 beses na paggamit dito, ito ay masisira, at ang presyo nito ay 9 na milyong gintong barya. Ang Master Key ay isang magandang item, pero ang tanging chest na natagpuan niya sa ngayon ay ang Mimic Chest. Biglang naisip ni Songwoo na baka magagamit ito para i-unlock ang mga restrictions barrier sa isang lugar. Pinili ito ni Songwoo, at itatago niya ito hanggang sa isang araw ay maaaring kailanganin niya itong gamitin. Ang pang-apat na item ay isang legendary rank mask. Ang maskara na ito ay tinatawag na Ghost Face Armor. Sa pagsusuot nito, ang pinsala gamit ang isang espada ay tumataas ng proporsyonal sa agility. Nagbibigay daan ito sa user na makita ang presensya ng mga tao sa paligid ng mas malinaw ng 20%. Iniisip ni Songwoo na si Jisoo-yeon ang higit na nangangailangan ng item na ito dahil halos walang silbi ang kanyang detection skills. Nang hindi gaanong nag-iisip, pinindot ni Songwoo ang purchase button. Ang isang notification ng system ay lumalabas na nagsasabi kay Songwoo na bumili ng mga item sa susunod pagkatapos niyang basahin ang lahat ng impormasyong ibinigay ng shop. Lumalabas ang isang malaking flash ng liwanag bago ihayag ang huling item. Namangha si Songwoo pagkatapos makita ang huling item. Ang huling item ay isang mythic rank bow. Ang bow na ito ay tinatawag na Heavenly Heavyweight Bow. Hindi kailanman mahuhugot ng mga ordinaryong tao ang tali nito. Ang pisikal na lakas na higit sa 100 ay kinakailangan upang magamit ang bow na ito. Automatiko itong bumubuo ng mga arrow kapag nahila ang bowstring,
at ina-activate nito ang skill na tinatawag na Fall of the Sun. Isa itong kasanayan na lumilikha ng malawak na hanay ng mga pagsabog ng apoy sa paligid sa tiyak kung saan ipinatama ang arrow. Ang player ay dapat maging maingat habang ginagamit ito dahil maaari itong maglagay ng malaking pinsala sa isang buong lugar. Ang cooldown para sa kasanayang ito ay 10 araw. Mayroong hindi kumpirmadong set effect na naa-activate kapag tinataglay ang Heavenly Heavyweight Arrow. Ang presyo para sa item na ito ay 15 milyong gintong barya. Walang nakita si Songwoo na may mythic rank maliban sa Seed of the World Tree, ngunit ang mythic item na ito ay lumabas sa isang secret shop. Sa pagtingin sa impluensya ng World Tree, alam niyang sigurado siya na ang pagkakaroon ng isang mythic rank ay hindi madali. At ang mga kondisyon para sa paggamit nito ay nakakalito din. Dahil mayroon lamang 37 strength points si Songwoo, at para magamit ito, kailangan ng 100 strength points. Kahit na stack niya ang kanyang sarili sa lahat ng uri ng buffs tulad ng Lich Mode at Anubis Form, 57 strength points lamang ang higher limit na maabot ni Songwoo. Hindi ito isang item na magagamit ni Songwoo sa ngayon. Hindi pa siya nakagamit ng pana noon, ngunit bibilhin pa rin niya at itatago ito sa ngayon. Sa pagkakataong ito, naka-jackpot na talaga siya sa secret shop, at hindi niya alam kung kailan niya makukuha ang mga ganitong bagay kung wala ang secret shop. Nag-click si Songwoo sa purchase button, ngunit umaandar pa rin ang timer. Nabalisa si Songwoo, at mabilis niyang sinimulan ang pag-click sa button ng paulit-ulit na nagsasabing bibilhin. Sa wakas, nabili niya ang item, at ipinaalam sa kanya ng system notification na natapos na ang secret shop session, at automatikong lalabas si Songwoo sa shop sa loob ng 10 segundo. Gusto talagang bilhin ni Songwoo ang Shadow King set, ngunit ang mga item na iyon ay hindi nakadisplay. Pero mayroon na siyang ilang magagandang item din. Ang mga item ng secret shop ay halos random na pinili, kaya ang kanyang mga pagkakataon na makuha ang gusto niya, ay may maliit na tsansa sa simula pa lang. Kung makukuha niya ang lahat ng item na pagmamayari ng Shadow King, sigurado si Songwoo na makakamit niya ang isang malaking pagtaas ng kapangyarihan.